Hi guys and welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Jello Plantito, isang plant enthusiast at kakagising lang po natin. Medyo napuyat tayo kagabi sa kaka-edit ng mga video at naging busy kasi tayo lately. Ang dami kasi nangyayari or celebrations na ginaganap sa family namin kapag November. So yun, kinakailangan namin na mag-focus muna doon. Tapos namatayan pa kami, nagkaroon pa kami ng death in the family. So maraming mga pangyayari. So papakita ko sa inyo pala yung status ng mga plants. Di ba nag-unbox tayo ng mga plants? So medyo madami-dami yun. At hindi natin alam kung mako-cover ba natin lahat. Ngayon ko lang napansin na sobrang dami pala ng mga plants na to. Kasi nga sobrang mura na yung mga plants. So nakakabili na tayo ng ganito kadami. Pasensya na po sa mga noise dahil marami pong mga dumadaan ng mga tricycle. So papakita ko sa inyo kagabi nung in-unbox natin, 'di ba? Ang pangit dito nung dahon. Nakala natin mamamatay na. Ayan. Since dalagyan na natin siya ng tubig, so binasa natin yung temporary potting mix nila ng tubig kagabi. So yan, nabuhay na sila ulit. Yan. Pati itong ating black medallion na medyo parang ng lumo kagabi, ayan, okay na siya. So, marami tayong gagawin for today. Papakita ko na lang sa inyo mga excerpts nung sa repotting. Total, marami naman tayo ginawang mga uploads about repotting sessions. So, mga ilan lang yung papakita natin during the repotting. Tapos yung the rest, ipa-fast forward na lang natin para hindi masyado mahaba yung ating episode for today. So kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod pa nating mga episodes. So we're running sa 1,000 subscribers. We're currently at 672. So meron na lang tayong ilang months na lang, or actually 2 months na lang for this year. Sana before the year ends, ma-reach na natin yung 1,000 subscribers at ma-monetize na po yung ating channel. So, morning, mainit, tagaktak ang pawis, tapos nagkakape pa ako. Di po pwedeng hindi kasi ako magkape kasi inaantok pa ako dahil napuyat ako kagabi sa kaka-edit ng mga video. So, samahan nyo ako sa pag-repot ng ating mga plants na recently ordered from Julia's Plants, the originals. Okay, so start na tayo sa repotting session. So, na-prepare na natin yung mga materials at saka yung mga plants ay linis na natin, tinanggal na natin yung mga coco-pit na nakabalot dyan. So, naka-prepare na sila. Itong potting media na ginagamit ko, ito pa rin yung dati na ito soilless potting mix na to. So, wala na siyang kasamang loam soil. Meron lang siyang pumice, may coco cubes, tapos meron siyang rice hull, and meron po siyang kasamang soilless potting media na or soilless potting mix na nabili ko sa handyman. Yan, para hindi na tayo gagamit ng loam soil or ng garden soil. Yan. So, ang gagawin lang natin ay ilalagyan lang natin siya ng ganito. Itong plant mate. Yan. Dalawa lang na ganon. Ang ilalagay ko, tansyahan lang. Plant mate, organic fertilizer ito. So, napansin ko kasi kapag nilalagyan ko siya ng ganito, mabilis lumaki yung mga roots at mabilis mag-recover yung mga halaman. So, lalagyan lang natin siyang 2 handful nung plant mate. Tapos, imimix na natin. Yan. Yan. So, okay na siya. So, yung potting mix na to, meron na tayong video dyan kung paano natin piniprepare to. Basta kung ano lang yung materials na available, na meron kayo na available sa lugar nyo, yun na yung gamitin nyo. Ako kasi, ito lang yung meron ako. Hindi pa kasi po pwede yung dried acacia leaves na meron ako dyan. So, pinabubulok ko muna para yun ay maging additional source of nitrogen. Mataas kasi sa nitrogen yung dried acacia leaves, so yung composted na acacia leaves. So, meron na tayo dito ng mga pots na pwede na nating magamit. So, siguro unahin na muna natin itong maliliit. Ito hindi ko na tinanggal yung ano niya kasi root ball na siya
Marami na siyang roots. Yan. So, dito na lang natin siya ilalagay. So, I'm not sure kung anong klaseng fern. Di ko alam kung lady fern ba to or cinnamon fern. So, I'm not sure since maliit pa siya. Pag siguro lumaki ng konti, doon natin malalaman kung anong klaseng fern ito. No ID kasi ito nang binili ko eh. Yan. So, bibilisan lang natin yung pag-riripat. Yan. Sa mga ferns naman, hindi naman siya ganun kaselan. Basta't kailangan nade-drain yung water bago nyo siya diligan ulit. So, kailangan may tawag dito, nag-full dry yung soil bago nyo siya diligan ulit. Pero yan, binasaan natin siya kahapon. So, bumalik na yung dating sigla ng halaman. Ayan. So, eto yung ating no ID na fern. So, siguro abangan natin, pag lumaki pa siya ng konti, malalaman natin kung anong klaseng fern talaga ito. Yan. Okay. So, we're done with this one. Unahin na natin yung mga fern. Ito. O ito, unahin na natin to. Medyo, itong black medallion. So, tinanggal ko yung mga potting mix niya before. So, ito medyo mababaw lang kasi kakaunti pa lang yung roots niya. So, pinapa-activate pa natin. So, hihintayin pa natin to na makapag-recover muna. So, dito muna siya sa mga temporary pots. Kapag nag-stable na siya, nag-produce na siya ng mga bagong dahon, doon na lang natin sila ilalagay sa kanilang mga permanent pots. Yan. So, 3 na yung ating black medallion. So, we're hoping na sana mapabuhay nating lahat para yung 2 ibebenta natin, tapos yung isa ay pararamihin natin or i-collect natin. Ayan. So, ganyan lang naman kadali yung pag-repat. So, tapos na tayo sa black medallion. Then, next, unahin na natin itong mga fern. Kailangan ito mga maliliit na pots. Ito. Meron pa. Yan, maliliit lang muna na pots. Pag-iwalayin natin. Yan. So, itong mga pots na to nalinis na ha. So, wala na tayong masyadong problema dyan sa mga pots na yan. Yan. So, di pala nakaka-capture. So, chine-check ko. So, dito, para captured siya. Tama ba? Ayan. Para may guide tayo. So, dapat dito siya. Para nakaka-capture. Ayan. So, I'm not sure kung na-capture yung kanina. Ayan. Stable naman siya. Ayan. So, just a recap, kung hindi man na-capture kanina, nakapag-pot na tayo ng additional na black medallion at itong ating no ID na fern. So, na-i-pot na natin, repot. And then, ito, yung Kensoy fern, na-i-repot na rin natin. Tapos dito naman natin ilalagay yung pangalawang Kensoy fern. So, tatabi. So, ang ginagamit kong potting mix is kung ano yung ginamit ko dun sa cobra fern. Baga, ito na yung standard na ginagamit na potting media para hindi masyado mag-retain ng too much moisture. And at the same time, meron pa ring nutrients na matitira na ma-absorb ng plant between watering. Yan. So, ang tawag po natin sa fern na to ay Kensoy fern. Yan. So, ganyan lang kadali. So, I'm thinking na baka dito ko na lang siya ilagay. Itong ating Suksum Jaipong. Yan. Lalagyan muna natin siya ng potting mix. And then, saka natin ilagay ang ating Suksum
jaipong. Yan. 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 So, okay na yung suksom jaipong natin. Sure. Yan. Dito pala natin siya ilagay. Yan. So, itong potting mix natin, matagal na naka-premix yan. Nag-stock na ako para kapag nagre-repotting session tayo, hindi medyo matagal yung pagbibideo natin. Anyways, na-capture naman din yan before. Sa mga previous episodes natin, yung paraan ko ng paghalo ng potting mix. Yan. Vanilla pa na maata to. Hindi ako nagkakamali. So, unahin muna natin to. Na to, dito natin siya ilalagay. Yan, para walang mabali ng mga roots. Itong mga staghorn natin. So, gagawin natin sa staghorn dito muna. So, same din. Hindi lang natin sila masyadong lalagyan ng maraming soil mix para madaling mag-retain yung or para madaling mag-drain yung excess moisture. So, ayan. So, ni-retain nga siya. Ayan, no?
Yan. Okay, so hindi tayo prepared dito sa mga staghorn kung paano gagawin natin. So, wala kasi tayong plank na pwede natin magamit. So, naisip ko, ang pwede natin gawin, pansamantala lang naman to eh. Ito, kumuha ko natitira ko ng mga na chicken wire. Ito yung chicken wire na ginagamit ko sa paggawa ng tawag dito, yung paggawa ng what you call this? Yung paggawa ng mga pole. Yan. So ano lang to, so itatry ko lang, pansamantala lang muna since naghahanap pa ako ng plank na pwede kong paglagyan nitong mga sphagnum. Okay. So, I'm not sure if this will work, pero so itatry muna natin to para lang maiayos na natin yung mga staghorn. So, chicken wire. So, ganito muna lang ginawa ko. So, improvise lang to guys. I'm not saying this will work, but we'll try. Pansamantala lang muna. So, linagyan ko muna siya ng ganito. Tapos, yun, lalagyan ko siya ng kaunting potting mix na meron tayo. Yan. Yan. Tapos lalagyan natin siya ng bunot. Yan. Then let's see if this will work. Ano lang to, pansamantala. Yan. Let's see if this will work. So, ang kailangan lang natin ito is ang mag-hold nito. So, ang naiisip ko lang na pwede nating magamit ay ito. Itong wire na to. Ito lang yung nakikita kung pwedeng mag-support sa kanya. Yan. So I hope it will work. Problema lang nito is magkakantatapon ito. So yan, ang ginawa natin ay lalagyan lang natin siya ng bunot. Yan. Yan. Lalagyan lang natin siya ng kaunting potting mix. Yan, na may pamis. Yan. Tapos isi-secure lang natin siya ng bunot. Yan. Tsaka itong wire na to. Ano lang to DIY lang to. Since wala tayong plank, so ito lang yung naiisip kong pwedeng gawin for the meantime while we're working on the planks na pwede natin na paglagyan nitong ating mga staghorn fern.
So, i-secure na natin yung sa taas. Pwede rin sigurong gamitin dito yung tansi. Yan, pwede rin yun para hindi masyadong halata. Yan. I think it's fine for the meantime while we're looking for ways kung paano natin siya pagtatawanan nyo ako dito kasi ngayon ko lang to gagawin. Actually, I don't have any idea on how to actually pot this staghorn. Nakikita ko lang siya. Pero medyo mahirap pala siya. Wala kasi akong makikitang bunot. Yan. So, I think this will work for the meantime. Yan. Ganyan muna. Anyway, meron naman siyang potting mix. Ayan. Yung nutrients na kailangan niya is nandyan na. So, that will work for the meantime. Yan. So, ganito muna yung gawin natin. So, this is an improvised way. Ano lang to inisip ko lang. So, wala akong idea. I'm not prepared actually. So, dapat pala pinaghandaan ko to. Kaya lang, hindi po pwedeng hindi ko sila iripat or else mamamatay na sila. Ayan. So, ito muna yung lalagay natin ng mga base. Parang ititrick lang natin muna. Yung iba nilalagay na nila sa pot, pero ako ito muna, ganyan ko muna sila ilagay. Yan. Yun natin sila ng base. Then the potting mix. Yan. Para lang ma-hold niya yung nutrients. Pansamantala lang to guys At hahanap tayo ng plank na pwede natin paglagyan nito para lang makarecover kagad yung mga hindi sila mahirapan or mamatay. Sayang kasi kung mamamatay lang sila. Ayan. Secure lang natin siya. Actually, kanina ko pa siya iniisip kung paano ko siya gagawin. Because it's the first time that I will be handling ferns. Ito yung mga staghorn fern. Ayan. So, ginanyan ko na muna sila, guys. Ayan. So, lalagyan lang natin siya ng cocoa cubes dito. And then, i-close na natin siya. Para lang well secured. Wala talaga ako makitang planks na pwedeng paggamitan nito. So, kinamadali na. Kasi kailangan talaga silang iripat. Yan. And there's no way that we can compromise yung niya. Yung
yung plant. Kaysa naman sa mamatay siya, sayang lang. Ayan. So, i-ano lang natin siya. Yan, well secured na. Yan. So guys, natapos na natin diripat yung mga plants natin. Grabe yung pagod natin for today kasi sobrang dami ng mga halaman. Naubusan pa tayo ng mga pots. Tapos, hindi natin na-anticipate yung mga raw materials na kakailanganin natin para sa isang staghorn fern. So, eto improvise lang ang ginawa ko. Yan, papakita ko lang sila sa inyo. Yan. So, ginawa natin, dapat kasi nakalagay siya sa plank. Dapat kasi ganyan yung orientation niya. So, wala tayong makitang plank. So, ang ginawa natin, gumamit tayo ng chicken wire. Yung ginagamit natin sa pole, tapos nilagyan natin siya ng base na bunot. Yan. Tapos nilagyan natin siya ng kaunting soil mix na meron tayo para may nutrients siya na ma-absorb. Tapos nilagyan natin siya ulit ng bunot. Yan. Tapos itinali natin gamit yung mga wire na yung kulay green na napuputol na nabibili naman kahit sa mga garden store. Mura lang naman yan. So, ganito muna yung ginawa natin. Sinecure muna natin sila hanggang sa yan. So, chine-check ko lang siya, guys. Yan. So, sinecure muna natin siya. Yan. So, I hope this will work. Kasi same concept din naman. Hindi lang siya ganun ka-presentable. Wala kasi talaga tayong planks na pwedeng paggamitan. Tapos, lalagyan na lang natin siya ng wire at isasabit. Yan, dito. So, maghahanap tayo ng bright indirect light na pwede natin paglagyan nito. Yan. Kasi nabubuhay naman to sa mga trunks, di ba? Sa mga silong. So, they don't really need that too much soil. Kaya konting soil mix lang yung nilagay natin. Tapos, yung soil mix natin, soilless medium pa. Yun. So, I think it will be perfect. So, titry natin kung magwo-work. Yan. So, i-update ko kayo dito. Excited ako dito sa mga staghorn fern na to. Sabi, Stemaria daw itong mga staghorn fern. So, hindi ko alam kung ano talagang ID. Malalaman natin to kapag medyo lumaki-laki na sila. Yan. So, eto actually yung highlights ng ating repotting for today. The rest, alam niyo naman kung paano tayo nagre-repot. Medyo nahihirapan lang tayo maghanap ng mga pots. Kaya yun, medyo nag-struggle tayo. Hindi natin na-anticipate ganun kadami pala yung mga plants na pamili natin. Sobrang mura kasi, sarap mamili ng mga halaman. Anyway, last na lang naman ito na pamimili natin na ganyang karami. Kung meron man ng mga parating, siguro mga pa isa-isa, dalawa, yung mga ano na lang for collection na lang. Pero wala na tayong kukunin pa after dito. Okay na tayo sa mga collection natin. Then more on ano na tayo, propagation and maintenance, and at the same time review doon sa status ng mga plants at yung mga last orders natin na napamili. Pasensya na kayo kung nagsando na lang ako. Kailangan kong hubarin yung t-shirt ko kanina dahil sobrang init, tapos sobrang pawis. Medyo makulimlim lang ngayon yung panahon, kaya ganito. Sinindihan ko na yung ilaw. So we're just hoping na sana lahat nitong mga plants na to ay maging successful. Sana 99% mag-survive. Especially yung ating mga staghorn fern, sana mag-survive sila. Kung meron kayong mga questions, suggestions, or feedback, ilagay nyo lang sa comment section. At kung nakatulong sa inyo ang video na to, don't forget to subscribe and click the bell notification icon para maging updated ka sa mga susunod nating mga episodes. Until sa susunod, happy planting and bye-bye!